Amen. Tayo po sa oras na ito, handa po natin ating mga panulat. Pare, take note po natin kung tayo pagpalain. Dahil darako na po tayo sa pinakamalagang bahagi ng ating banal na programa kung saan ang pagkikinig at pag-aaral ng Word of God na dadalhin sa atin ating beloved Ordained Preacher, beloved Brother Boy Kaluya. Amen. Purihin po ang ating pinakamamalapang ng God bless you sa ating beloved MC, beloved Brother Paulo. At ang pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila at karangalan ay para sa ating dakilang Diyos natin pinaglilingkuran ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At nagpapaabot din po tayo ng doble paggalang sa ating beloved and honorable pastor, beloved evangelist, Wilde Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. Sa lahat po ng mga beloved children, the Almeida family, mga apo, mga manugang ng ating beloved pastor at sa patuloy nating pag-alaala. Sa mga hindi malilimutang aral po nating beloved assistant pastor Lina Almeida at nagpapaabot din po tayo ng pagbati sa ating mga webcast viewers Luzon, Visayas, Mindanao, mga kapatid natin sa Metro Manila, mga kapatiran po natin sa iba't ibang panig ng mundo at kung saan naabot po ang ating banal na gawain, maligayang panonood po at pagpalain po kayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Minsan pa tayo po sama-samang manalangin mga minamahal bago tayo dumako sa mga banal na salita ng ating dakilang Diyos. Tayo po'y manalangin. Opo, dakilat papagpala po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan namin pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, minsan pa kaming humingi ng kapatawaran, malapang sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kamalian, sa lahat po ng aming mapagsalangsang, patawarin mo po kami. Linisin mo po ang aming mga puso, malapang gawin mo po kami karapat-dapat, na magdala na yung banal at sagradong salita. Pahiram mo ang aking bibig, ang aking labi, malapanginoon upang ito'y maging banal at maging makapangyarihan sa lahat ng mga nanonood at nakikinig. Abutin mo po ang kalmapangailangan, lalo na po ang mga may sakit, may makaramdaman, sa mga taong nangangailangan ng kaligtasan, malapanginoon. Abutin mo po sila na yung makapangyarihang salita at amin sinasaway lahat ng gawa ng kalaban. Demons of unbelief and doubts, demons of hindrances, we bind the power of darkness in Jesus' name. Amen and amen. Purin po ang ating pinakamamala pa naman minamahal. Kaya hindi buksan po natin ang ating mga pambungad na talata sa mga awit. Kapitulo 1, talatang 1 hanggang 3. Dito sa aklat po ng Psalms chapter 1, verse 1 up to 3. Sabi ito sa Psalms chapter 1, verse 1 up to 3, mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manglilibak sa dos, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon. At sa kautusan niya, nagbubulay siya araw at gabi. 3, at siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig, na nagbubunga sa kanyang kapanahunan, at ang kanyang dahon na hindi malalanta, at anumang kanyang gawin ay giginhawa. Amen. Amen. Purin po ang ating pinakamamahal parang maminamahal ang ating pong paksa ay pamamagatan po natin, who wants to be a blessed? Amen. Sino po ang nais pagpalain? Alam niyo mga minamahal, yung pong tinatawag po na pinagpala, yung pagiging success. Hindi lamang po maminamahal yung ikaw ay maunlad ng kabuhayan, mayroong magagarang kotse, ikaw ay nakatira sa isang mamahaling subdivision, nandun ka sa Forbes Park, ikaw ay mayroon pong malawak na lupain, maunlad na negosyo, at mayroong mga malalaking mga condominium. Hindi po dyan maminamahal makikita ang tinatawag na pinagpala. Sapagat ang tunay na pinagpala ng Diyos, maminamahal, yung pong nakasulat sa 3 John verse 2, na sinabi ng Biblia, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper, be in health, even as thy soul prospereth. Yung pagpapala, maminamahal, na ikaw ay maganda ang kabuhayan mo, pinagpala ka financially, materially, malusog ang pangatawan mo, wala kang sakit. Kasi karamihan po, maminamahal, sa mga mayaman, bilyonaryo nga sila, maminamahal, pero hindi nila makain yung mga pagkain, maminamahal, na ma-enjoy ng mga taong mayaman. Meron akong kilalang mayaman, maminamahal, ang kinakain lang ay biskwit. Kaya niyang kumain ng kaya niyang kumain sa mga mamahaling restaurant, mamahaling mga pagkain, pero bawal sa kanya, biskwit lang ang mga nais. Ibinigay na reseta ng doktor na pwede niyang kainin. Kaya nga, maminamahal, yung pong success o pinagpalang buhay
ay yung pong tayo po'y pinagpala material, physical, higit sa lahat sa spiritual. Tayo po ay mainit na naglilingkod sa Diyos. Tayo po, maminamahal, ay lagi pong nakadadalo, nakagagana po tayo sa kalooban ng Diyos. At higit sa lahat, tayo po ay ginagamit ng mahal na Panginoon sa pagsuporta sa kanyang banal na gawain. Yan po ang tinatawag na pinagpala. Amen. At aaminin po natin, maminamahal, na talagang lahat naman ng tao gustong pagpalain. Yes. Amen. Walang taong maminamahal na hindi niya gustong pagpalain siya. Lahat ng tao ay nagangad na pagpalain. Kaya nga, dito po, ituturo po namin, babasahin po namin sa inyo sa pamagitan ng mga banal na kasulatan, maminamahal, who wants to be a blessed. Ang mahal na Panginoon, maminamahal, ang nakakaalam upang tayo po ay tumanggap ng pagpapala na galing sa ating mahal na Panginoon. The first step in God's way of blessing, unang-una ay faith. The first step in God's way of blessing is faith. Pangalawa, maminamahal, then the second step is obedience. Ang pangalawang paraan para tayo pagpalain, pagkatapos natin manampalataya, ay sumunod. Amen. Obedience. Sabi, mapalad ang mga taong sumusunod sa salita ng Diyos. At sabi pa, maminamahal, there is no formula or blessing that does not begin with faith. Walang mga paraan, na ibang paraan, maminamahal na pagpapalang galing sa Diyos, kundi maminamahal, ito po yung nagsisimula sa pananampalataya. Kaya nga, sabi po rito, kung babasahin muna natin ang 2 talata bago natin ipapaliwanag ito pong Psalms, chapter 1, verse 1 up to 3, basahin muna natin, maminamahal, ang Lucas, kapitulo 1, talatang 27 hanggang 28. At dito po, maminamahal, sa Revelation, chapter 1, verse 3, ito po, maminamahal, ay related sa nabasa natin kanina, na ang pinagmumula ng pagpapala, nandyan po sa Psalms 1, verse 1 up to 3, ito po yung pinaka-prescription for God's blessing. Basahin muna natin itong Lucas 11, 27 hanggang 28, tsaka Revelation 1, 3. Dito sa aklat po ng Lucas, kabanatang 11, talatay 27 hanggang 28. At nangyari na nang sinabi niya ang mga bagay na ito, ang isang babaeng mula sa karamihan ay naglakas ng kanyang tinig at sinabi sa kanya, mapalad ang tiyang sa iyo'y nagdala at ang mga dibdib na iyong sinusuhan. 28, datapat sinabi niya, oo, bagkus na lalong mapapalad ang nakikinig ng salita ng Diyos at ito'y ginaganap. Dito sa Revelation chapter 1 verse 3. Apocalypse 1:3, mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon sapagkat ang panahoy malapit na. Amen. Amen. Yan po, maminamahal. Kaya nga, napakapalad po, maminamahal, ang mga taong nakikinig ng salita ng Diyos. Yes. Amen. Gaya ng sinabi ng banal na kasulatan, maminamahal, sinabi ng isang babae sa ating beloved Saint Mary. Sabi, sinabi niya, maminamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, na napakapalad daw ni Saint Mary dahil siya ang ginamit ng Diyos, maminamahal, na nagpalaki, nagpadede sa ating mahal na Panginoong Kristo, at siya ang ginamit upang mailuwal ang Diyos na nagkatawan tao. Pero ang sagot ng ating mahal na Panginoong Kristo, ngunit mas mapalad ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at ginagawa. Kaya sabi ng Revelation chapter 1 verse 3, mapalad ang bumabasa, ang mga nakikinig ng mga salita at tinutupad ang mga bagay na nakasulat dito sapagkat ang panahon ay malapit na. Amen. Napakapalad po natin, maminamahal, kayo pong nagbibigay na importansya sa pakikinig ng salita ng Diyos. Yes. Sabi nga ng banal na kasulatan, mga minamahal, lalo na po kung ito'y ating pinagbubulay-bulay araw at gabi. Kapag tayo nakababad sa television, maminamahal, nakita nyo yung mga batang doon pa lang, umaga pa lang, maminamahal, nakatungay na sa television. Alam nila, maminamahal, ang programa mula umaga hanggang gabi. Kasi nakababad sila roon. Alam nila, maminamahal, yung mga panoorin simula sa umaga hanggang tanghali, hanggang gabi, sapagkat nakababad sila. Tayo po, maminamahal, na nakababad sa salita ng Diyos, malalaman nating lubusan ng ating pinakamamahal na Panginoon, malalaman natin, maminamahal, ano po ang mga dapat nating iwasan, maminamahal, upang tayo po ay huwag pong mapahamak,
Maminamal, sabi, mayroon po ritong triple danger kapag tayo po, maminamahal, ay mananampalataya. Mayroon tatlong panganib, maminamal, para sa atin. At ito po ay mayroon din pong tinatawag na prescription upang tayo po, mga minamal, ay pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Unang-una, maminamal, na prescription, ang tinatawag na blessing from God. Sabi rin na nabasa po natin sa Psalms 1 verse 2, His delight is in the law of the Lord. Sabi, ang kanyang pansin, sabi rito, maminamahal, ang kanyang kasiyahan ay nasa kautusan ng Panginoon. At sa kautusan niya ay nagbubulay siya araw at gabi. Sabi, His delight is in the law of the Lord. In His law that He meditate day and night. Amen. Yan po ang pinakasekreto ng pagpapalang galing sa ating mahal na Panginoon. At pagkatapos po, maminamahal na mga sekreto, paano tayo pagpapalain na galing sa Diyos, material, physical, higit sa lahat sa spiritual, ay yung pong danger naman, maminamahal. Sabi rito yung na-avoid the three danger of being blessed. Mayroong panganib upang mahadlangan yung ating pagpapala, mga minamahal. Sabi po ng verse 1 naman, maminamahal, basa po natin, sabi rito yung lumalakad tayo sa payo ng masama. Walking in the counsel of the ungodly. At pangalawa, sabi rito, maminamahal, tumatayo sa daan ng mga makasalanan. Tayo po, maminamahal, ay tumatayo sa daan ng mga makasalanan. At nauupo sa upuan ng mga manlilibak. Seated in the seat of the scornful. Ibig sabihin, ito po yung magiging hadlang.